to say about the drug war? What do you want to tell the people about your drug war? Naku. I did what I had to do because kailangan kong gawin. Why? To protect the people and my country. Thank you. Thank you po. Doon lang ho sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yon. Kumbaga tapos na ho ang kanyang mga argumento. Tingnan nyo naman ho mga kababayan, ang natanggap. Alam nyo mga kababayan, simple lang naman ho yan. No, kung talagang matibay ang mga ebidensya laban dito kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kagaya ng sinasabi nitong si Rina Garma at ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives, bakit hindi ho siya dumalo dyan sa pagdinig sa Senado? Yun lang naman ho yun, napakasimple lang ho ng argumento. Kung talagang tatayo ay ang mga aligasyon na yan dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, galing dito kay Rina Garma, dito kay Leonardo, bakit hindi ho sila dumalo dyan? Pagkakataon na ho nila para harapin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte at sabihin sa harap ni Tatay Digong na mali yung inutos mo sa amin, Mr. President. Ay yung, tawag din, yung reward system, mali ho yun. Kesyo nagpa-check up daw itong si Rina Garma at ito namang si Leonardo sinipon daw ho siya, anak ng towa. Yan na nga ho ba sinasabi natin, di pa nag-uumpisa ang hearing sa Senado, makikita na ho natin na itong yung mga tao sa House of Representatives, pinipigilan ho nila yung kanilang mga testigo, yung mga resource person nila na dumalo diyan sa pagdinig sa Senado. Kasi yung talaga magkakabistuhan, haharapin ho, sasagutin ho yan lahat ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaso, sa kasamaang palad, minarapat na lang ho ng mga handler nitong mga individual na to na wag na lang dumalo dyan sa pagdinig sa Senado. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ho muna natin pasalamatan yung ating mga kasama dito sa PH Update na talaga namang napakatindi kung sumuporta sa PH Update. Shoutout dito kay Ma'am Melanie Sato. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Ruth Cadores. Maraming salamat to. Ingat ho kayo. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Susan Jean Monod. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Sir JB The Good Book. Sir JB The Good Book, maraming salamat ho sa pag-support sa PHP. Mega love shoutout. Umupogi daw tayo, sabi nitong si Sir JB. Hindi ho. Sinipa ako na ho yung dati dito wala ho Masyadong mabait. Ito mga kababayan. Shoutout din ho dito kay Just Me. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Erlinda Zulueta. Ma'am Erlinda Zulueta, ingat ho kayo. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating talakayan. Rekta na ho tayo dito kay Senator Coco Pimentel, kaugnay dito sa hindi pagdalo ng mga key personalities para magkaalaman na talaga dyan sa issue ng na yan, ng ibinabatong mga aligasyon kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Naduwag ko ito si Rina Garma. Ito mga kababayan. Paano po mangyayari ngayon sa hearing, sir? Nako po. So wala po ngayon yung nag-aakusa akin na dating Pangulong Duterte? Wala So, although nabanggit sa akin ni Ace Barbers yan, na meron din daw siya talagang ipapaalam na siya sa house na magpa-check siya. Na timing kasi hindi naman kami nag-coordinate sa schedule. Inano namin ito. So. Yun na nga. Ikaw naman, Senator Coco. Yung kaya nga nabuksan niyang usapin na yan, in the first place, umpisahan ho natin kung bakit naumpisahan niyang usapin na yan dahil doon sa mga aligasyon itong si Rina Garma. Ngayon, yung hindi niyo pakikipag-coordinate, pwede naman i-cancela. Wala naman ng problema sa amin kung gagawin niyo bukas ang hearing na yan, di ba? Kaso pinagpilitan nyo, kahit na wala itong mga nag-aakusa dito kay Senator Bato, dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, para matapos na lang. Yun. Tuloy ho natin. Nagkataon. So hindi itong si Leonardo, Leonardo, sir? COVID na May COVID. Ako? Sabi house, akala ko nga house doctor yung nandito, house. Anak ng toka, bigla akong sinipon itong si Leonardo. Tukayo pa naman nung pinapakamukha sa atin. Mga kababayan, yan na nga ba sinasabi natin dito? Yan na mga kababayan, ganyan ho tayo, anak.
Ayun na nga ho mga kababayan, itong mga key personalities diyan sa ginaganap na pagdinig sa Senado, hindi ho nakadalo. Paano sasagutin nitong si Senator Bato, nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, Senator Christopher Bongo, yung mga aligasyon na nila? Anong pag-uusapan natin diyan? Ilalatag natin yung mga testigo nitong si Senator Risa Hontiveros. Yari tayo diyan. Tuloy natin. May House Doctor's Certification. Sir, si Kerwin Espinosa. Ayun, hindi ko alam. Dapat pumunta siya rito kasi siya yung isang topic siya eh. And Laila, pag sinabi kasi Kerwin Espinosa, Spinido, Laila de Lima, yun eh. Ibang topic yun. Ibang topic. Tama. Karma, Leonardo, yun, ibang topic yun. Ibang topic King, yun. etc. Si Sir, hindi ba makaka-apekto dun sa plano nyo na maging daloy ng hearing, yung pagkawala? Apektado. Ba't nangyayari Yun na nga ho ba ganitong sinasabi bagay natin? naman talaga? Wala ho tayong mapapala dyan. Ngayon, pagka itong siguro sabi nitong mga aso ni Tamba, hindi dumadalo dito si Digong, yung mga ano natin, yung mga resource person natin dito sa House of Representatives, di rin natin padadalhin. Ano tatanong natin kay Tatay Digong? Paano natin makukumpronta? Paano kukumprontahin nitong mga nag-aakusa na to na kesyo ganito ginawa nung doon sa war on drugs ni dating Pangulo Rodrigo Duterte? Wala naman ho yung mga nag-aakusa. Ano mangyayari dyan sa hearing na yan? Anak ng toka. Even in court, sa korte, wala yung witness, may sakit, nangyayari naman. Basta wala lang, hindi lang kami binobola, ha? Okay, yun ang importante, hindi kami binobola. Si Sir, papasagutin nyo si dating Pangulong Duterte dun sa mga sinabi ni Ruhina Garma sa House. Andiyan na ba si President Duterte? Andiyan na, Sir. Oo, di okay. Ang issue ho natin dito, ganito ho magiging senaryo natin dito sa pagdinig na to. Okay, ipagpalagay natin, sasagot itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sasagot ho siya dyan sa pagdinig na yan. Ang problema ho dito, pag nag-hearing ho sila dyan sa House of Representatives, sasagot naman ho yung mga resource person nila doon sa base sa mga sasabihin ni Tatay Digong dyan sa pagdinig sa Senado. Kala ko bang nandito tayo para alamin ang buong katotohanan. Etong si Senator Coco Pimentel, nasabihan na ho pala kayo nitong si Robert H. Barbers na matagal nang nagpaalam itong si Rina Garma. Pwede naman ho ninyo sabihin sa amin na, postpone muna ha. Kasi wala pa yung mga key personalities, hindi daw ho sila makakadalo dito sa pagdinig sa Senado. So hindi tayo magkakaroon ng maayos na flow dito sa hearing na to dahil wala yung mga nag-aakusa dito kay Senator Bato, dito kay Senator Bongo at ditong Pangulong dating Rodrigo Duterte. Wala ho yung mga nag-aakusa. So ano gagawin natin diyan? Magtitinginan na lang tayo. Kaya suspetsa ko ho dito mga kababayan, papakinggan lang ho natin yung mga kinaladkad na naman nitong si Risa Hontiveros na mga resource person at talagang magpapabibot, magpapabida dyan sa hearing na yan sa Senado. Sigurado, 100%. Mark my word, ika nga. Sino? Hindi, victims muna. Mga victims. Titinitig na ako kung dyan ang victim. And then si Espinosa, kung nandito, Kerwin Espinosa. Kung darating. Victims muna. Mga victim survivor po And na Garma kasi sana, pero kung ready sila to talk about the Garma allegations, kasi public knowledge na rin, kurso na rin natin. Pero yung confrontation between Hindi Garma and Leonardo and as well as the two senators, And hindi mangyayari ngayong araw. Will you allow yung face-off between Senator De Lima and former President Duterte? Sir? What is the meaning of face-off? They always talk to the chairman. Walang face-off dito. walang face-off dyan. Mga tanong naman itong mga media na to, walang mga kapararakan eh. Ayusin nyo yung pagtatanong dito kay Senator kasi walang face-off nga naman. Kausap nila itong si chairman eh. Dito mga kababayan, pakinggan naman ho natin ang ambush interview nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa mga media sa Senado. Pakinggan ho natin. Grabe, ito ho kasi, dito lang ho, paglapag pa lang ho nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, in-interview ho siya ng media. Grabe ho yung natanggap na reaksyon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga sinabi niya dito sa video na to. Dito pa lang ho, kumbaga tapos na usapan, ika nga. Tinanong ho siya, tatanungin ho siya, kung
Ano ang masasabi niya sa mga kinakaharap niyang problema kaugnay dun sa nangyaring war on drugs sa nagdaang administrasyon? Napakahusay ho ng sagot nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pakinggan ho niyo ito mga kababayan. Hi, Mr. President. Sir, Grabe are you yan. confident you'll get a fair treatment here in the Senate? Sir, nagpapa-interview siya, oh. Sir? Sir, you Galit na tong si ate reporter, oh. Kayo naman mga Hawi boys, nagpapa-interview nga naman tong si Tatay Digong. Hawi kayo ng hawi, eh. will be facing off with Senator De Lima, sir. Is that okay, sir? Again, You will be facing off with Senator De Lima, sir. Do you feel worried, sir? Any thoughts on that, sir? no, I am here to make an accounting of what I did as president. So, walang problema. Okay lang sa inyo, sir. Wala kung makusilipulukan na araw ako dito. What do you feel, sir, na kayo yung nadidiin sa drug war na to? Any regrets, sir, on how you handled the drug war? Drug war, well, this is for the Filipino to make the judgment. You say about the drug war. What do you want to tell Ito the ho. people about your drug war? Naku, I did what I had to do because kailangan kong gawin. Why? To protect the people and my country. Thank you. Thank you po. doon lang ho sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yon. Kumbaga, tapos na ho ang kanyang mga argumento. Tingnan nyo naman ho mga kababayan, ang natanggap na reacts sa ating mga kababayan, yung naging ambush interview na yan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Talagang mapanggang sa ngayon, marami ho sa ating mga kababayan, pagka naalala nila yung naranasan nila sa panahon nitong si Noynoy Aquino, nung biglang dumating itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bigla hong umayo siya nga yung peace and order sa ating bansa. Kaya pagka narinig nila yung mga litanya niyan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mariremind ho sila kung bakit ginawa ni Tatay Digong lahat ng mga bagay na yan noong panahon niya. Oo, hindi perpekto ang yung kontralaban, yung gera laban sa ipinagbabawal na na yan, na gamot, no. Napakasalimuot ho niyan. Pero kung wala hong tatayo diyan sa issue na yan, anak ko po, matagal na panahon mga ilang presidente pa hong makakalipas, ganito pa rin ho tayo, masasadlak ho tayo dito sa problema ng illegal na droga. Dito sa bahagi ng video natin na ito mga kababayan, pakinggan naman ho natin ang mga tirada nitong si Senator Leila de Lima dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Game? I just really hope that he would not be resorting to his usual rants, usual rhetoric, his usual toxic rhetoric, and then the threatening attitude. So sana po magka-professional po siya. Magka-professional po siya, and then sagutin Anong ibig sabihin sa inyo ng professional, madam? Yung professional ho ba, abang DOJ secretary kayo, yung illegal na droga, linuluto sa loob ng bilibid? Yun ho ba professionalism? Then, tatanong lang tayo kasi yun ang mga aligasyon dito kay Aling Leila de Lima noong panahon nitong si Panot, no? Napakalaking issue ng illegal na droga. Noon daw ang DOJ secretary to, di ba? Nagpapasayaw-sayaw pa sa loob ng bilibid yan. Kasama niya yung mga preso na nagsasayaw-sayaw ho doon sa loob. Tanong ko lang, ano ho yung disente, ano ho yung kumbaga magpaka-formal? Yung ano ho bang formal, nakikipagsubuan ng saba? Yun ho bang formal para sa inyo? Hindi, tatanong lang tayo, hindi naman sa binabanata natin itong si Senador Leila de Lima. Riniremind ko lang ho, yung formal at disente, kung ano ba sa definition itong si Leila de Lima, ang definition ng isang formal at disente. Nakikipagsubuan ho ba ng saba habang kayo hawak nyo ang pinakamataas na ahensya sa pamahalaan nung panahon nyo, kasi yung Department of Justice. Yung hindi na di umano, sabi nga nito si Senator Robin, di ba? Doon sa loob ng bilibid, linuluto ang ipinagbabawal na pulburon. At ho yan, talagang marami hong nagpatotoo dyan sa issue na yan. At ano hong ginawa nyo dahil kayo ang DOJ secretary noong mga panahon na yon. Yun lang naman ho ang aming gustong malaman sa inyo, Senadora Leila de Lima. Dito ho sa bahagi ng video natin na to, dumako ho tayo. Balik ho tayo sa nangyayaring pagdinig sa Senado, no. Pakinggan ho natin kung ano yung mga latest na kaganapan diyan. Tuloy ho natin ang video. May mga tanong din kami. Nako. Sino ang ating inimbitahan na hindi naman pumunta ngayong umaga?
Ayun We na, invited uwi na nga ba? retired Colonel Royina Garma. She sent a request to allow her to avail of the granted medical leave furlough approved by the Honorable Quad Committee. Okay, And, next, sino pa? Yes, we also invited Edilberto Leonardo, but currently he is infected with COVID-19. Bigla akong nagkasakit. Akala ko, ito si Rina Garma, anong oras ba matatapos ang check-up niya? Baka makakahabol pa siya dyan. Hindi, di ba? Ang dahilan kung bakit natin kinakandak yung investigation na yan dahil dun sa kanilang mga aligasyon. Ngayon, kung nabuksan niyang usapin na yan dahil dun sa mga aligasyon na nangyari dyan sa House of Representatives, ngayon, tinuloy natin ang hearing, wala yung mga nag-akusa. Bakit pa tayo nag-iimbestiga? Anak ng Toka Senator Coco. Ayusin ho natin yan. Isusubpina. Isusubpina nyo ho sila. Ang mangyayari ho nito, pagka nag-hearing dyan sa House of Representatives, pupwersahin nila ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte na dumalo. Dumalo siya dyan sa Senado, dito hindi siya dadalo. Dadalo siya dyan sa House of Representatives, tapos makakaharap niya yung mga nag-aakusa na kung saan yung nagpe-preside sa hearing, kitang-kita naman ho na napaka one-sided. Ang perfect na venue para magharap itong mga nag-aakusa na to. Kasi dito hindi pa tayo nakakarinig ng mga bias na rhetoric, ika nga di ba? Kumbaga nakikita natin dito, hindi naman pahihintulutan ng mga senador na to na magiging House of Representatives yung pagdinig na yan, magiging quad committee, di ba? Kaya kung dapat dito kay Senator Coco Pimentel, kung ako sa kanya din yan na tinuloy. Pwede naman i-cancel. Wala namang problema anong pakialam ng mga na yan hindi naman kayo makakakuha ng dekalidad na tugon doon sa mga resource person na dapat nandyan dahil hindi sila pinadalo. Ano sasagutin ni Tatay Digong? Base doon sa mga nasa public knowledge, yung mga nasa media na. Ngayon pag nakasagot diyan si Tatay Digong, pinadalo ulit sa House of Representatives, naku, doon ho siya pagtutulong-tulungan. Gusto talaga ng mga mga aso ni Tambalusos na diyaan sila sa House of Representatives magrambulan. Diyaan dumalo itong si Tatay Digong, diyaan niya harapin itong si Rina Garma para yung argumento, yung ilinatag nilang, tinahi nilang mga kaganapan, hindi humawasak dyan sa Senado. Alam ho nila, hindi tatayo yan pagka nagtanong isang senador na merong sense at talagang hindi ganun kabayas kagaya nitong si Coco Pimentel. We also invited Gerardo Padilla, but we did not get any reply. Padilla, sir, former director of the Directorate for Reformation. But he got our invitation. Is that confirmed? Your Honor, there's no acknowledgement, but we sent our invitation. Sige, so meron pa ba? Sino pa? We also invited Oscar Ano lang ho yan, yung nakikita natin kaganapan na yan, paglalarawan lamang ho na talagang ang Senado ngayon, hindi nakakakana dito sa House of Representatives. Mantakin nyo yun, Senado na ho yan upper chamber. Yung kanilang iniimbestigahan, nandyan sa kustodiya ng House of Representatives. Ililipat lang ho nila. Focus ka na magpa-check up, madam. Itataon pa talaga dito sa investigasyon na to. Alata ho sila na meron talaga silang tinatago, ika nga. General Oscar Albayalde, former PNP Chief Guillermo Eleazar, and also General Leonardo Carlos. Nako. Kerwin Medyo- Espinosa, sorry, Your Honor, we sent our letter, but no reply. So with that, Mr. Chair, may I put on record that next hearing, these people should be required to attend. Yes. Hindi pa yata tapos. Go Yes. ahead. Sino We pa? also invited retired General La Peña and retired General Wilkins Villanueva. Villanueva. They promised to attend the next hearing, sir. Are you sure you're comprehensive in your list? Yes, sir. Sino pa? Yan na. Not yet, sir. Ayan, not We yet. also Okay, go ahead. invited Mr. Guban. However, he just received the letter today, and he is under the custody of House of Representatives. And then we also invited Mr. Kerwin Espinosa. Yes, but we cannot locate his address yet, so we will seek the help of PNP also. My goodness! Ba't ganun? Ba't hindi kayo makipag-coordinate sa House of Representatives?
Di ba hinatid pa ng mga tauhan ng House yung si Kerwin hanggang doon sa bahay niya? Pinahatid ng House of Representatives. Ngayon kayo, hindi nyo malocate yung address ni Kerwin. My goodness! Anong nangyari dito sa Senado? Nasa counterpart nyo na yung mga dokumento, yung mga address at kung ano pa mga kailangang sino mga resources na dapat tawagan. Meron ng contact number yung mga yan. Ngayon, ang daming kulang ho. Tayo dito ang mangyayari dito, papakinggan lang natin yung mga victim survivor ni Risa Conti. Sir, naku we po. also invited Ermina Espino, but we cannot locate her address. Mr. Chair, may I know the reason why Mr. Guban is not around? He just received the letter today. He just received the letter today. Yes, Your Honor. We sent the letter to Quadcom of House of Representatives. Mr. Chair, may I ask the COMSEC, how can you not locate Espinosa when he attended the hearing in the Quad Commission, Quad Committee? Your Honor, we asked the Quadcom Committee Secretary Nako. for his address, but he did not reply. Oh my goodness! Yan na nga ba sinasabi natin? Hindi rin irespeto nitong mga tao na dyan sa House of Representatives ang Senado. Yan ang gaganapin na hearing na yan. Talagang tinatago. Meron talaga ho silang tinatago. Di ba? Kung wala kayong tinatago, baka ako pa mismo, kung ako si Robert H. Barbers, tara na, punta kayo doon, magsalita kayo doon. Di ba? Meron ho talaga silang tinatago itong mga tao na to, yung mga nasa Quadcom. Kaya ayaw hong padaluhin itong mga key personalities na to dyan sa issue na tinatalakay nila dyan sa Blue Ribbon Committee. Meron ho silang tinatago. For sure. The Quadcom Committee Secretary. Nako. Mr. Chair, Yes, Senator Bato, yes. Ano? yeah, I would rather that next hearing, we have to require their presence, Mr. Chair, because I can only surmise with their absence that they don't want their statements that they have given before the House of Representatives to be debunked before this body, Mr. Chair. Ayaw nilang lumabas ang katotohanan kapag ayaw nilang pumunta dito. So that's it. That's my only observation, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, I Senator just would like Estrada. to amend the motion of Senator Bato that we issue a subpoena duces tecum against all those who were invited but did not attend in today's hearing. Yun, supina na. A correction daw, Ma'am Espino is here? Yes, sir. Mina, so okay. So, I'm sorry, Subpoena ad Mr. testificandum. Yes, okay, ganito. I'm sorry. Okay, ganito gawin natin, okay? It has been manifested that Mr. Guban is under the custody of the House. Yes, Your Honor. Oh, they should have allowed him to attend. He has been requested by Senator Bato kasi to be There is no to be record. here. So the two others under the custody of the House are sick. Isa with COVID-19, yung isa undergoing a previously scheduled important medical procedure or examination. So we understand, we are reasonable people. Doon lang ako nagtaka kay Mr. Jerry Guban, bakit hindi siya pwede if he is under the custody of the House? How come the House did not allow us to have him here before us, my colleagues? So anyway, at any rate, the remedy of this committee, as suggested by my colleagues, is the issuance of a subpoena to all Subpoena ad yes, testificandum is not corrected, Mr. Chair. yes. Siguro we appeal to the House that for those people that they know the address is off, I mean, share the address. Share the address of these people. And then, of course, the committee will also exert utmost efforts to find these people and get their addresses. So, ganun na muna. In the meantime, my dear colleagues, ganun, we issue a subpoena to all those in the original list of invitees We will na comply, hindi Your Honor. pumunta ngayon, o even those with excuse letters, subpoena ang susunod na issue. We will comply, Your Honor. Mr. Chair, may I know what would be the next move that this body is going to take if, after we have issued them a subpoena, still, they will not be allowed Contempt na, by siyempre. the House, since the House is having custody over their living body. If they will not be allowed to attend before this hearing, what will we do? I will coordinate with the House chairpersons. Nako. Actually, I talked to Chairman Ace Barbers and nabanggit din naman niya sa akin yung
medical request of Colonel Garma. Kaya I had an idea na may conflict sa schedule. But si Jerry Guban, I'm surprised bakit hindi nila mapadala rito. So, but we will coordinate. Siguro doon na muna. Okay, Thank basta ang understanding natin dito, a subpoena will be issued to those who did not, who were invited, or even those who we failed to notify. Subpoena na tayo diretso para sa next hearing, hindi sayang ang panahon natin. Sino pa dumating? Yes, Ermina is here. Nasabi ko. Can we ask a committee secretary, kasi late dumating po si Ma'am, ano sir, complete name? Ermina Espino. Ma'am Ermina Espino, please, mag-o-taking po tayo. Si committee secretary, go ahead. And Mr. Chair, may I move that in the next hearing, we include in the subpoena one attorney Enrico Rigor, from the anti-illegal drugs group of Camp Crami. Please, committee secretary. Pero in fairness to Mr. Rigor, no, he was not invited for Yeah, today's hearing. Pero diretso na tayo sa subpoena. Oh. And also, Mr. Chair, another one to be invited is si... Sino pa? Sige po. Pwede na submit in writing. Pwede naman submit in writing kasi especially kasi new names po yan sila. Okay. I remember the name. Ronnie Dayan. Ronnie Dayan. Ronnie Dayan. Ronnie the former, Dayan. Driver of... Dapat padaluhin niyang Ronnie Dayan na yan. We'll invite. I don't know kung nagkakulong. Basta, we have to... We will find out the personal circumstances, the present personal circumstances of Mr. Dayan. Sige, can we Yes, now... thank you, Mr. Chair, before that, since this hearing will entail a lot of time, siguro pwede na i-coordinate ng ating committee na pakuha na ito si Guban dun sa House of Representatives kung pwede. Suggestion of our Senate President Pro Tempore, let's exert effort to coordinate with the House. Basta dito pa morningan, so ang hearing natin, we have to observe some kind of a discipline, make good use of our time. We try to suspend our hearing by 3 or 4 p.m. this afternoon. Mr. Chair. Okay, can we finish with Espino? Baka malimutan pa natin. Let's Espino. administer the oath to this one person, late arrival. Ms. Ermina Espino, kindly raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth and nothing but the truth in this proceeding? Senator Risa Ontiveros. Yes, Mr. Chair. Pwede rin po bang maimbita sa next hearing ang DOJ Secretary Remulla at yung current chief ng PNP IAS? Ang Chief of PNP IAS, Attorney Dodo Dulay is here. And he's here. And ready siya. I Salamat, think he's Mr. ready. He Chair. also took his oath. Salamat, Chief. And then si Secretary Remulla na lamang po. Secretary Remulla Salamat will kayo, be Mr. sent an Chair. invitation letter. Majority Leader. Thank you, Mr. Chairman. A while ago, you answered in the affirmative that we are now adopting the new rules. Perhaps, Mr. Chairman, to expedite the proceedings when we invite witnesses or resource persons, we should likewise ask for their sworn statements in advance. Yes, we did, but some were not able to comply. So depende na yung mamaya if, given our liberality, we will allow them to give us the gist of what they know. Okay, so, tapos na. Preliminary matters, tapos na po. So, given the nature of our committee, this is a subcommittee of the Blue Ribbon. So, the chair decides to hear first families or persons who claim to have been victims of this Philippine war on illegal. Dito na ho magpapakitang gilas yung mga resource person itong si Senator Risa Ontiveros. Victim families. Yes, Mr. Chairman, would it be more prudent if, since we have the former president here, to give him the chance to have an opening statement? Yes, he will. Once he's recognized, the former president can give his opening statement. But can we hear first? Because the nature of our subcommittee, ladies and gentlemen, this is a broom, Blue Ribbon. So this is about malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Ano muna natin, let's introduce into our records first. What are the complaints, grievances, or observations or criticisms on the Philippine war on illegal drugs? Yun muna. And then we will now ask the former president as the president who declared the war on drugs to now to deliver his statement and his testimony, Mr. President. That's the idea, given the nature of our committee. That's it. So, but I forgot to acknowledge, of course, Senator Mark Villar is here and our Vice Chairman, designated ka na po, Senator Joel Villanueva, for this particular hearing only. Yes. Yeah, Mr. Chair, Mr. Chair. if I may. Sige.
Yes. With all due respect, Mr. Chair, it has been a tradition during all committee hearings that we give courtesy to our resource persons to have Ayos. their opening statement. So, Mr. President, Mr. Chair, I move that we give our resource persons their opportunity to give their opening statement. Ayos to. Ayos tong nangyayari na to. Hindi ho siya magiging circus, ika nga. Diba? Hindi siya magiging circus kagaya na nangyari dyan sa House of Representatives. Diba? Sila lang, gusto nila pag-record pa lang ng video, bira na kagad kay Tatay Digong. Pero dito kahit paano nakakakita tayo na kahit na medyo yung pagkadesente ng mga senador, nandyan pa rin ho. No? Yung reasonable, yung sinusunod ang tradition, yung rules. Sa House of Representatives, dyan ho sa Tuwad Committee, walang rules dyan. Pagka kung ano hong sasabihin nitong si Barbers at nitong si Atrasabante, yun ho, wala na. Mr. Chair. And Mr. Chair, Yes, go ahead. Go ahead, if we add to the motion of Senator Jinggoy, if it is a motion, if you look at the former president, he's already sleeping, Mr. President, Mr. Chairman. So baka mamaya makatulog dito. Please, kung pwede, unahin natin siya. With all due respect, alam natin matanda na siya and inaantok. Baka mamaya makatulog, Mr. Chair. Baka pwedeng unahin natin siya. Thank you, Mr. Chair. For humanitarian consideration, Mr. Chair, yun lang sa akin. Okay, so there's an appeal. So can I suspend so that we can come up with a consensus? I-forward na ho natin kasi suspended siya dyan. Ilagay ko na ho dun sa nag-uumpisa siya ulit. Authority now to give us his opening statement. Mr. President, you are recognized. Before anything else, Saludo. Ay, teka. Bago natin umpisa ng ating talakayan, palakpakan ho muna natin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Saludo. Okay. I'd like to thank the committee for inviting me para once and for all malaman natin ang totoo. So, I would like to request sa inyo na huwag ninyo akong ituring president or kaibigan. Treat me as a witness and tignan natin kung lalabas yung totoo. So, with your permission, at maraming salamat po sa inyong lahat for inviting me. I'd like to start. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serve as calls for a better future, such as a war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined as first as a message
to the people of Davao City to stay away from illegal drugs. But at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then, and I still believe now, that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it, I hate drugs. I loathe the Galing. purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. The Filipinos are anxious and distressed. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power, and hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng pulis o sundalo kailanman sa buong buhay ko and as mayor for so many years and as president, in the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk and it can be snuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, to augment my income, noon na, bago akong kasal, nagturo ako sa police. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga police doon sa academy, mamamatay ka, at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo ko sa kanila. No Grabe quarters ho yun, ha? given. Galing ni No Tatay Digong. quarters asked. Criminal ito.
repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned, but before that, my job as president was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabutit niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president then and as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At papagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer your question. Thank you, Mr. Ayun na nga mga kababayan, yun ang opening salvo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sasunod ho natin ito, kung yung mga mangyayaring tanungan dyan sa hearing na yan. Pero malaki ho ang ating panghihinayang na hindi nakadalo itong si Rowena Garma at itong si Kerwin Espinosa dyan sa naturang pagdinig na yan. Dahil hindi ko natin maririnig yung mga tanong dito sa mga individual na to kung gaano katotoo yung mga pinagsasabi nila dyan sa House of Representatives. Again, para dun sa mga nag-like, nag-share, nag-comment dito sa video na to, maraming salamat ho. Mahalin natin ng Pilipinas. Mabuhay ho kayo.